What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Cause, baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny, we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. Cause I know that all I know, it's time to go. Hello guys! Good morning! Good morning to everyone, mga shalak! Ayan. Ay, nako, nakakaloka yung nangyari sa akin kahapon. Na ano ko nga sa aking previous vlog na parang, ay, sobra. Parang feeling ko, yung parang na-feel ko talaga na tama talaga yung decision ko, mga punyeta kayo. Mga hinayupak kayo, humanda talaga kayo kapag nagpasa na ako ng papel. Shalak, as in, R to the highest level. Ayan. Yun guys, yung parang mafe-feel ninyo, especially kung manggagaling kayo sa ano, mafe-feel ninyo talaga yung R, lalo na kapag nagtatrabaho kayo dito um, sa area or state or hospital na hindi masyadong marami yung mga Pinoy at yung marami is yung mga Tide, kumbaga. Alam niyo na yung Tide. Sagad sa kaputian. O, diba? Yun. Mafe-feel niyo talaga yung parang pagiging dominante nila at mga shalak. Yung parang sila yung nagmamonopolya. Kaya nga itong mga Tide na to ay ayaw magtrabaho doon sa mga well-diverse community or well-diverse state na parang nandun lahat. Marami yung mga katulad natin, yung mga lahi natin, maraming mga Indian, maraming mga ganyan. Kasi nga, hindi nila magagawa yung gusto nila or hindi nila mamomonopolya or yung parang makokontrol. In short, hindi nila magagawa kung ano mang gusto nila sa area. Kasi parati kaming nagtataka kasi parati nilang sinasabi na parang, ay, maswerte na tayo kasi ang dali-dali ng work, ang dali-dali ng ganito, ganyan dito, hindi masyadong toxic. Oo, hindi toxic yung yung environment, naiintindihan naman namin. Kayo yung mga toxic dito kasi no matter what the situation is, toxic or not, toxic pa rin kami kasi nga napaka-unfair ninyo. Hindi kayo yung parang patas. Kayo lang yung nakikinabang. Tapos na-discover namin na kaya kayo ayaw nyong umalis dito sa lugar na to or sa area na to kasi nga if you transfer sa ibang area or sa ibang ospital, nako, hindi nyo magagawa yung gusto ninyo, hindi nyo ma-monopoly, hindi nyo dito, no matter what the situation, toxic or not, kayo, hayahay, kami, wala, gapang sa sahig, mga hinayupak kayo. Sarap niyong pagsasampalin. Nagmumura na naman ako. Shalak, sorry. Yun. Ayun, isa yun sa mga sa mga kinaayawan ko kasi ang Pilipino kasi okay lang naman kahit kahit anong situation. Mahirap man yan or hindi, mabigat man ang trabaho. Sanay tayo sa mabigat na trabaho. Pero ang hindi mo talaga matitiis sa area is kung meron kang nakikitang hindi patas. Kagaya nung kahapon, imagine ninyo, lahat nung nasa non-critical kami, tagdadalawa na kaming lahat na pasyente. Tapos yung isa ko pa, di ba nasabi ko sa inyo, very critical. Nilagyan pa talaga ako ng isa. Yung ibang yung ibang mga nurses, wala.
'di ba? So, sa akin pa talaga nilagay yung additional na isa na dumating. Diyos ko Lord, sabi ko, "Tumigil kayo, nakakaloka kayo." Kaya nung nilagyan pa ako ng isa tapos merong sabi ko, "Tama na, dapat i-ano mo na 'to, hindi mo na 'to, isarado mo na ito." Kasi sabi ko sa kanya, isa yung critical ko, hindi ko na kayang magtaga-ano, 4. Shalak 'no? So, nung lumipat ako dito, isa yan sa mga ano ko, yung parang naisip ko kasi yung parang dati kong trabaho nung nasa ano pa ako, yung before pa ako mag-ED, bago ako lumayas ng Saudi Arabia. Kasi okay yung trabaho ko sa Saudi Arabia. Nung mga first few years ko, parang hindi siya masyadong toxic. Tapos, okay naman yung pasahod. So, naisip ko once in a while na parang kung babalikan ko yung mga time na yun or kung makakabalik ako sa time na yun, ay hindi ko na siguro pipiliing mag-Amerika or hindi ko na pipiliing mag-NCLEX at mag-Amerika, guys. Kasi, alam nyo guys, bago ako umalis ng Saudi Arabia, hindi pa naman ako anong tawag dito, NCLEX passer. As in, pumasa lang ako ng NCLEX. Siguro though nagre-review na ako bago pa ako mag-exit. Pumasa ako ng NCLEX. I think within a month after ko mag-NCLEX. So, 'di ba? So, sa lahat ng mga mga ka-nurse natin na nandiyan na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, may trabaho kayo, NCLEX passer na kayo while working in Saudi Arabia, napakaswerte ninyo. Actually, ako, walang kasiguraduhan yung pag-exit ko sa Saudi Arabia. Para siyang parang sugal, kumbaga. Sumugal talaga ako. So, sa mga nag-aantay dyan sa Saudi Arabia at Middle East, huwag kayong mainip. 'Di ba, na mag-antay. Ako nga, nag-antay ako sa Pilipinas, guys. From, hindi maganda yung pasahod, wala masyadong magandang pasahod. Pumasa ako October 2021. Na-hire ako March of 2022. Nakarating ako dito January of 2023. So, nag-antay ako sa Pilipinas. Though, sabihin na natin konti lang or hindi naman matagal yung inantay ko sa Pilipinas, still, nasa Pilipinas ako at hindi ako kumikita ng real, di ba? Wala akong mga habibi. Charis! Joke lang yun. Walang mga habibi. Ayan, wala akong mga habibi, kumbaga. So, yun, hindi siya magandang area or magandang situation sa pag-aantay kayo. Meron kayong magandang sitwasyon. Nag-aantay kayo na kumikita kayo ng real, di ba? Imagine niyo guys, after kong pumasa noon, after kong matanggap dito sa employer na pinagtatrabahuhan ko ngayon, ay nagbalak pa akong bumalik kasi na-hire ako nung April or May, Kamis Mushait Armed Forces Hospital. Na-hire ako doon. And then, babalik sana ako kaso parang nag-change yung mind ko. Instead of bumalik, nag-antay na lang ako sa Pilipinas kasi current naman daw. Mabilis naman daw yung processing. So, yun nga, mabilis nga kasi from March and April, bandang mga October or September, meron na akong visa. Diba? May visa packet na EV3. Tapos na as in, papunta na dito. Shalak. Sabi ko, ilang buwan na lang. Preparation na. So, sinulit ko na lang yung time ko na nasa Pilipinas ako with my family. So, yun. Yun, naiisip ko parati na parang, sana hindi na lang ako nag-Amerika. Kung siguro, alam ko itong mga bagay na to, itong mga hirap dito sa Amerika. Baka hindi na siguro ako nag-NCLEX at nanatili na lang ako dun sa sitwasyon kung nasaan ako noon. Pero at the same time, I'm thankful na nakapunta din ako dito sa Amerika. Siguro dahil may dahilan ang Diyos. Kaya nga sabi nila, kahit anong pigil mo, you will really walk a path in a path that God's want you to walk. Char English!
naniniwala talaga ako na kahit anong control mo sa buhay mo, although we make our own choices, di ba? Pero naniniwala ako na meron tayong sari-sariling destiny, meron tayong sari-sariling ano to, parang fate, 'di ba? Meron ng nakalaan for us yung Panginoon or yung God sa atin, yung Allah Subhanahu wa Ta'ala in the future for us. Tayo na lang yung parang magbibigay ng dahilan, magbibigay ng so much effort kung mapapaaga ba yun or ibibigay ba ng Diyos sa atin yun kung deserve natin talaga, di ba? So meron na tayo sigurong sariling mga tadhana and faith, di ba? So thankful din ako kasi nasabi ko nga doon, as in naging sulit naman yung pag-Amerika ko, guys, kasi isipin mo yung disposable net income ko or yung parang yung net savings ko, yung pera ko after na mabayaran ko lahat, like yung bills ko, bills in terms of house, in terms of mortgage payments sa car, in terms of grocery expenses, car insurance, lahat na total, meron pa rin yung natitira nun after ang natitira nun lahat ay hindi pa ako nag-OT nun 3 times a week ako pumapasok. Ang natitira nun is nasa 9 hanggang 10,000 SR pa. So, yung 9 hanggang 10,000 SR, guys, ay hindi ko yun sahod. Hindi yun yung katapat na sahod ko. Below that, yung aking sahod nung nasa Middle East pa ako. Sahod ko yun, of course, tax-free. Sahod ko yun sa Middle East na parang hindi pa ako kumakain, hindi pa ako namamasahe sa Uber, hindi pa ako, though free ang transportation to the hospital sometimes, pero nag-Uber pa rin na kami, free yung housing din. So, yung ginagastos namin is more on sa pagkain. So, imaginein mo, after na with all of those expenses, still, lamang pa rin yung Amerika, yung sahod ko dito sa Amerika, na meron na akong car, 'di ba? Meron na akong apartment kasi kung yes, free ang housing sa Saudi Arabia, pero kung iisipin mo ay hindi siya maganda. At least ito, meron pang nagsabi na ito ay bulok siya. Grabe, guys, itong apartment ko na to para sa akin, parang more than enough na ay magarbo na ito para sa akin kasi ang apartment at imagine, may sarili akong kitchen, may sarili akong living area, sa akin lang yung kwarto, sa akin lang yung CR, napaka komportable, hindi naman sa marangya, komportable and more than enough na to for my needs, for my daily needs. So, as in, so hindi siya bulok para sa akin. So, sana soon makahanap na tayo. Naghahanap-hanap na ako ngayon ng mga apartments sa Texas. So, sana makalipat na tayo very soon. I'm so excited na makaalis na dyan sa lugar na yan soon. At sana bago tayo mag-start, makapagbakasyon at makapagliwaliw pa tayo, di ba? As in, I'm so excited para sa mga upcoming months para sa akin. Sana talaga. Shalak. Ay, anong oras na? Shalak. Ayan, 9:35 na. Ayan, parang binablog ko na yung buhay ko dito, guys. Pasensya na.
kung minsan ay naboboringan na kayo sa mga videos ko. Ano ba itong mga pinagpo-post ni Nurse Can? Shalak! Hindi na maintindihan. Ganyan, pati mga emotion niya, sinishare niya na, shalak. Parang naging live vlogging na, hindi na parang informative, ganyan. So, pasensya na kayo guys kung, nagkukwento na ako ng buhay-buhay ko sa inyo, shalak. O siya, sige, mamaya na lang, mag-ano pa ako, anong tawag na to? Mag-workout pa ako. Sabi ko nga sa inyo, always kapag hindi ako nakakapunta. Ganito kasi, pag trinay ko kasi dati guys, na parang pumunta ako ng gym, tapos balik dito, tapos ganyan. Hindi ko kaya as in. So sabi ko, na lang. Kasi nagigising ako ng mga 9:30, tapos ilan na lang yung yung extra time ko. Siguro mga nasa 2 hours or less than 2 hours na lang kasama na yung ligo and everything for preparation. So, hindi ko kayang magbalikan from here papuntang gym. Tapos, 5 or 6 or 7 minutes away pa yung gym. So, hindi ko siya kaya. Tapos, hindi pa natin alam kung ma-traffic. So, hindi siya kakayanin ng time ko na pumunta pa ako ng gym sa mga araw na meron akong trabaho. Diba? Ayan, yung face ko guys, baka makita nyo ako bukas, na pulang-pula, hindi masyadong yung ko. Ngayong gabi ay magma-microneedling ako. Diba? Microneedling ako kasi meron tayong mahabang off. So, microneedling tayo. Diba? Siya, sige na guys, later na lang. Shalak! Shalak! Shalak talaga. Diba? Muna tayo, workout muna tayo para lumaki pa or gumanda pa. Gumanda naman yung ating katawan, di ba? Para medyo slim na ako ngayon, guys. Dati ang ko, parang ang bulk ko, tapos meron akong tiyan ng onte, ganyan-ganyan. Pero ngayon hindi na. Umiiwas na ako masyado sa carbs. Shalak. Kasi alam nyo naman, na tayo, parang pre-diabetic. Pre-diabetic! Alam niyo bang walang naniniwala sa Walang naniniwala sa mga bashi, mga konars, mga shalak. Walang, bang gustong itawag ko sa inyo? Walang naniniwala sa akin na pre-diabetic ako. Meron pang isang, colleagues namin na parang, kung pre-diabetic ka ako? DKA? Shalak ka talaga dong. O siya, sige na, later na mag-workout muna tayo. Workout muna ako. Someday sana, pag nasa gym ako, maipakita ko rin sa inyo yung aking workout routine. Kasi siguro mga 2, 3, 4, 5, or 6 na sa inyo na mga subscriber yung nagpi-PM sa akin na, "Can show your workout routine naman." Shalak! Sige, sana mapakita ko. Pero pag nandito ako sa bahay, lang talaga, push up lang talaga, concentrated dito sa sa chest, o kaya dito sa tricep, o kaya... Napagod ako ng todo. Halata naman, parang nahagard ako, putang ina talaga. Sko Lord. Hindi ko na lang talaga ma-explain. Kwento ko sa inyo mamaya sa bahay. As in, sumobra pa. Nagpakita talaga ng pagka-racist niya. Yung Ay. Shalak, no? Kakaloka. Kung isumbong mo naman, wala ring mangyayari. Shalak. Siya, sige na, magdadrive muna ako guys. Sa bahay na tayo magkwentuhan bago ako matulog. Ayan, kakauwi ko lang. Kakaloka. 12 na ako dumat. 12 mga 12:55, 12:58 bago mag-1. Yan, kumakain na ako ng avocado with milk. Yan. Pag ito yung kinakain ko bago matulog, tutulog ako mga 2 o'clock, ganyan. Dagdagan ko ng milk. Parang sarap. Dagdagan ko ng milk. Wait lang. Yan. Back. I'm back. Shalak. Yan.
Ayun, tapos nilalagyan ko lang ng stevia, guys. Ayun nga, guys, yun pa rin yung ano, yung pinuno, nakakaloka, 'di ba? Tapos ganun pa rin, I mean, as in pinakita niya talaga yung pagka-R niya ngayon, yung pagka-racist niya ngayon, as in sobra. Kasi alam mo, sa tuwing makikita niya ako, sa tuwing dadaan ako, kasi ano, malapit kasi sa critical ano area namin or critical pad namin yung parang ano niya, desk niya. Kasi merong desk doon, parang nakalagay, charge desk, parang ganon. Tapos tuwing dadaan ako doon na parang nakasmile o kaya parang nagkukulitan o nagtatawanan, makikita niya ako nakasmile parati. Parang mas lalo siyang naiinis dahil siguro yung parang iniinis niya ako sa mga pasyenteng nilalagay. Akala niya siguro maiinis ako ng sobra-sobra sa mga pasyenteng nilalagay niya sa akin. Kasi napansin ko talaga yan na parang it's my turn na para malagyan ng medic. Kaya lang, yung medic na papasok or darating, parang napakadali lang, tapos ambulatory, ganyan. Tapos hindi niya nilagay talaga sa akin, nilagay niya sa iba. Tapos nung meron na siyang parang pagkakataon na parang maglagay ng ano, hindi ko na yung turn, parang tatlo na kasi yung pasyente ko at that time, tapos yung iba, tagdadalawa lang, tapos nilagay pa rin niya doon sa bed ko, yung ano, yung patient na yun na obviously sick, kailangan ng sitter, kailangan ng as in, nakakaloka, head trauma, ko Lord. O diba, hindi ko na lang iyaano sa inyo in detail. Basta, di kalaunan, inano yon, parang dinala sa city for, ganito na lang. I-cap na lang natin. After doon sa akin, nilagyan ko ng IV, dinala sa city. After sa city, dinala na sa critical pad. So, ayoko nang magsalita kung anong nangyari, kung whatever happens to that patient. Basta nilipat sa, imagine niyo, as in, pagkarating pa lang ng pasyente, alam mo na dapat, yung parang, ano, yung visual assessment mo pa lang, wala pa yung vitals ha. Sabi nga ng medic, bakit nilagay dito? 'Di ba sa non-critical pad? Diyos ko Lord. Kung hindi ba naman nangiinis. As in, halatang-halata mo yung ano niya, Asian hate, kumbaga. Parang ganun pa. Ayaw niya talaga ng mga ano, Asian. Sarap ipakain sa crocodile. Pero, wala. Ano na lang, sabi ko, mag-focus na lang ako sa pasyente ko, tapos kung kailangang ilipat, edi ilipat, sabihan siya. Kung ayaw niyang ilipat, basta na-inform siya, 'di ba? Sabi ko yung goal na lang is wala dapat pagkakamali, dapat walang mamatay na pasyente, yung patient safety yung priority ko for today. Kasi kung papatulan mo yon, i-email mo or isusumbong mo, wala ring mangyayari kasi marami nang nagsumbong. Meron pa nga siyang isang nakaaway. O ayun, lumipat na lang yung nurse na yun sa main campus instead na manatili pa dyan. Kasi as in, napaka-bruha talaga ng babaeng yan. At ang malala pa dyan ay kinakampihan ng pinuno or ng management. As in, paboritong paborito. So siguro kaya parang walang kinakatakutan. Bihira lang mag-charge yun kasi di naman yun permanent na charge. Ang sarap pa. Diyos ko Lord, halatang pagod na pagod ako. Kung yung makakain or makahigop ng milk with avocado with milk. As in, napagod ako, promise.
Yung 12 hours. Napagod ako kesa sa kahapon. Kasi at least yung kahapon, from mga 8 hanggang 12 o'clock, halos wala na akong ginagawa. Ito, hanggang mga 9:30 or 10 o'clock, may ginagawa pa ako. Pero at least from 10 to 12, parang natapos ko yung yung BLS online ko. Tapos yung na lang, yung return demo na lang, yung ko. 'Di ba? Grabe as in. Scholar, excited na ako matulog at mahiga at ipikit yung aking mga mata. Kasi nga, sobra, napagod ako in fairness. Hindi ako napagod for the first like 1 or 2 hours, 3 hours. Kasi nga, nagpa-uwi pa nga sila mga bandang 2 o'clock or 3 o'clock, ganyan. 3 o'clock nagpa-uwi sila ng mga morning shift. Kasi nga, halos wala kaming pasyente. Pero, as in, sunod-sunod talaga yung sa akin. Napaka-racist ng babaita. Kasi halatang halata. At parang hindi siya nahihiya na parang iparamdam na racist siya. Pasensya na kayo kung kung magdalawang magkasunod na videos na yung parang yung topic natin is about racism or pagiging ng mga puti dito sa bandang East Coast. Kasi gusto kong i-share sa inyo para sa mga Coners natin na magtatrabaho dito sa bandang East Coast like Illinois, ano pa nga ba yung mga dito, mga Ohio, New York, Pennsylvania, ay yung ugali talaga ng mga puti, ay nako, Diyos ko Lord. Gusto kong ninyo, parang ma-share ko naman sa inyo para aware kayo na nangyayari talaga to in real life dito sa East Coast. Lalo na kapag napunta kayo sa isang facility na konti lang yung mga Pinoy at yung karamihan or majority ng mga staff ay mga puti. As in, lalo tapos yung pinuno nyo pa puti, yung assistant na pinuno nyo puti, yung director of nursing puti pa. Naku, Diyos ko Lord, wala. Halos lahat sila nakatihiyaya. Bigyan nyo na ng unan para matulog. Sabihin nyo, eto, lumaklak na kayo ng melatonin, mga hinayupak kayo, matulog na kayo. Kayo na yung matulog sa bed ng mga pasyente. Diyos ko Lord. Whew. Diba? O siya, sige na, hanggang dito na lang. Bukas na lang tayo magkita-kita. Okay, let's see. Off ako bukas. Let's see kung ano yung magiging itinerary natin or kung ano yung magiging lakad natin for tomorrow. Sige na guys, medyo pagod na ako. Tulog na. Matutulog na. Pasensya na kayo sa mga recently na mga vlog ko mga puro kaemehan na lang or puro na lang, mga raw vlog na ganito. Pasensya na. Wala na masyadong mai-content ng sobra-sobra. Shalak. Puro na lang, kwentuhan tungkol sa mga nangyayari dito sa akin. 'Di ba? Sana ay meron kayong napulot na aral or at least sana ay hindi nyo maranasan yung kung ano man yung nararanasan ko ngayon. 'Di ba? Nakakaloka, no? Psh! Shalak. O siya, sige na. Good night na. Matutulog na ako. Bukas na lang tayo magkita-kita. Maraming salamat. Thank you.